Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus, ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko maihahambing ito? Katulad ito ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Sinabi pa ni Jesus, saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Katulad ito ng libadurang inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina, anumat umalsa ng ang buong masa. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay umupo. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Sa aklat ng Genesis, chapter 3, merong 3 mahalagang tanong. Kahit anong edad ka, saan ka man naroroon, kahit anong lahi, 3 tanong na mahalaga sa bawat tao. Ano yon? Where are you? Who told you you are naked? Why did you do such a thing? Nasaan ka? Sino may sabi na ikaw ay hubad? Ikatlo ay, bakit mo ginagawa ang iyong ginagawa? Pag sinabing nasaan ka ngayon, huwag niyo sasabihin, ako po'y nasa gitnang silangan. Hindi yun ang tanong. Ano po? Ang tinatanong ng Diyos ay, nasaan ka na ngayon? Ikaw ba ay malusog, may sakit, masaya, malungkot, masagana, naghihikahos? Nasaan ka ngayon? Nasaan ka sa iyong mga pangarap? Nasaan ka sa iyong mga binabalak? Nasaan ka sa iyong relasyon? Maraming nasaan ka. Ikalawa, sinong may sabi sa iyo na ikaw ay hubad? Kanino ka nakikinig? Kanino ka nakikinig? At ang pangatlo ay, bakit mo ginagawa ang iyong ginagawa? Magandang suriin palagi ang sarili sapagkat alam naman natin kaya ka nandito sa gitna ng silangan dahil gusto mong umunlad ang buhay. Iniwan mo ang maraming kamag-anak dahil gusto mong umunlad ang buhay. Pero ang tanong ay, umunlad ka nga ba? Yung iba iniwan ng pamilya para maghanap buhay dito, para ang pamilya ay maging maayos. Pero sa nakalipas na panahon, yung pamilya nga aayusin, nasira. Bakit? Kumuha ng ibang pamilya dito. Ano ang katotohanan? Kahapon, pinag-usapan natin yung awareness. Mahalaga na mulat ka sa katotohanan na ang mundo ay mas malaki kaysa sa iyong pagkaintindi. Na ang ating perception ay hindi palaging tama kumpara sa perspective na ibang tao. May mga bagay na dapat nating tanggapin. Sa gabing ito, mahalagang pag-ukulan natin ng pansin na sadyang ang katotohanan minsan ay masakit. Ang katotohanan minsan, ang ating kamulatan, our awareness, ay masakit.
masakit dahil mahirap tanggapin ang mga bagay-bagay na ayaw nating tanggapin o sadyang katotohanan na palagi nating iniiwasan. Minsan, merong isang babae na kung saan umiiyak siya dahil isa sa kanyang pangarap ay maging stewardess. At hindi ko alam kung nabalitaan niyo yun, dito sa Dubai, sa Abu Dhabi, nagbigay ng pagkakataon para sa napakaraming kababaihan, kalalakihan na gusto mag-apply. At marami tayong kababayan na nag-apply. Yung isa doon umiiyak. Umiiyak. Yung iba siguro marami, pero ito lumapit. Sabi niya, nasira ang aking pangarap, Father. Dahil hindi siya natanggap. Ba't hindi siya natanggap? Hindi abot yung height. May height requirement. Kapos siya, kapos. Ano po? Naintindihan ko naman yun, di ba, no? Mahirap na mamaliit kang stewardess. Hindi mo kaya ngayon. Lagay mo yung maleta sa babaw, di pa ba, no? Pero umiyak siya. Hindi niya matanggap na siya ay under height. Di ba, no? May magagawa ba kayo doon? May magagawa ba kayo? Wala kayong magagawa doon. Hindi niyo pwedeng baguhin yung height requirement. Ano sabi ko kahapon? Pag nagtimbang kang ganyan, at sinabi ng timbangan, mabigat ka, hindi kasalanan ng timbangan yon. Kasalanan mo yon. Huwag mong palitan yung timbangan. Di ba? Dahil kahit anong palit mo ng timbangan, mabigat ka talaga. Di po ba, no? May mga bagay na kailangan mong tanggapin. It's either you deny and continue to suffer or accept and change your attitude. Change your attitude. Baguhin ang pananaw. Di po ba? May kilala kong pare na nagpunta sa Dubai at sasakay doon sa F1. Ano ba yun? Ano tawag doon? Ferrari. Sumakay. Pero ang kwento ay hindi siya nakasakay. Bakit? Sikip siya sa upuan. So hindi siya pinasakay. Diba, no? Galit na galit siya. Sabi ko sa kanya, Father, kasalanan ba nung Ferrari yun o ikaw? Diba, no? Sabi, pwede namang ipilit eh. Pwede namang ipilit. Pagka misa, pinipilit natin, diba, no? Pero tanggapin mo, may requirement. Requirement. Sabi ko nga sa kanya, naalala ko yung isang monsignor nung makarating sa Baguio, ang pangarap niya makasakay ng kabayo. Di ba? Kasakay ng kabayo. Sumakay ng kabayo. Hindi lumakad ang kabayo, lumuhod. Di ba? At least doon sa Ferrari, ilala nakaalam na ay, hindi nakasakay. Di ba? Doon sa Baguio, dami nakakita. Di ba ba? Lumuhod ang kabayo. Di ba ba? Mabuti sana kung magdadasal. Hindi naman. Hindi kinaya ng kabayo. Di ba ba? No? Kasalanan ba ng kabayo? Hindi. There are things you need to accept. Kubler-Ross said, if you keep on bargaining, you will never grow. If you keep on denying, you will never change. You will never change. Ano po sabi ni Albert Einstein? Sabi niya, I thank the Lord for the many people who said no to my requests. Because
I was forced to do it and made me realize I can do it. I can do it. Minsan maganda din yung may mga taong hindi ka tinutulungan para malaman mo na kaya mo pala. Kaya mo pala. Inaamin ko sa inyo, 2014, 2015, nangungulit na either si Father Troy or si, hindi ko alam kung sino, ano po, na ako ay mag-misyong Pilipino dito sa Abu Dhabi. Ang palagi ko sinasabi, kaya ko ba? Kaya ko ba? Well, kailangan mong subukan, di po ba? Ano? Ang unang misyong Pilipino, 2016. Hirap na hirap ako. Bakit? Tang-init nun hindi katulad nito. Noon talagang lahat nagpapaypayan. At least ngayon, konti lang nagpapaypay. Hindi mo maintindihan ang klema. Ang lamig sa loob ng simbahan, ang init sa labas. Ang lamig sa kwarto, ang init sa labas. Parang ang hirap. So, para kang tatanga-tanga, sorry for the words, ano po, nandun ako sa pinto. Ha? Naghahalo yung lamig sa loob at init ng labas. Di ba, no? Parang sinasabi ng Diyos, mamili ka, langit o impyerno. Di ba? Parang ganun ba? Di ba? Kayo matagal na kayo dito. Sanay na kayo sa impyerno. Di ba? Aba, ano ibig ko sabihin? My dear friends, my brothers and sisters, it's either you bear the pain or grow. Either you bear the pain or grow. Mamili ka. Mamili ka. Kanina, may nag-message sa aking kaibigan na nahuli niya ang kanyang mister, huling-huli, na may babae. May babae. At sinumbong niya sa kanyang in-laws, sa kanyang biyanan. So pinagalitan ng biyanan yung anak. Ano po? Biyanan yung anak. Ngayon, sabi niya, nasa hospital po ang mister ko. At sabi niya, nag-overdose ng gamot. Sa madalit sabi, nag-attempt maglason. Sabi niya sa akin, magigilty ba ako, Father, ng aking asawa nag-attempt mag-suicide? Sabi ko, hindi. Hindi naman ikaw nagpainom, hindi pa ba, ano? Marami nagagalit doon sa sinabi kong, huwag mong hahabulin ang asawa mo. Huwag mong hahabulin. If they are stupid enough to leave you, be wise to let them go. Ay, masakit yun, no? If they are stupid to leave you, be wise enough to let them go. My dear friends, my brothers and sisters, we need to grow. And the only way to grow is to accept. Accept. Acceptance, awareness will lead us to where? Gratitude. Kung kaya mong tanggapin, kaya mong ipagpasalamat. Hindi mo maipagpapasalamat ang mga bagay na hindi mo kayang tanggapin. Di po ba? Ano man ang iniiwasan ninyo, ano man ang itinatago ninyo, ano man ang nililihim ninyo, ano man ang hindi nyo kayang tawanan, ibig sabihin, kayo ay alipin ng inyong karanasan.
You have to accept that. Kahapon, anong ebanghelyo? Magdamag na nagdasal si Jesus. Magdamag. Alam niyo ba ibig sabihin ng magdamag? Ibig sabihin hindi natulog. At kinabukasan, namili siya mula sa kanyang mga alagad ang tawaging apostoles. Naalala po ninyo? At sinabi ko sino. Di po ba, no? At sa huli, si Judas Iscariote na nagkanulo. Kasalanan ba ng Diyos na si Judas ay magkanulo? Hindi. Hindi. Binigyan ng Diyos ng pagkakataon ng lahat ng tao na magpakabuti. Kasalanan mo kung ikaw ay magwawala. Hindi kasalanan ng Diyos. But if you're able to understand that life is much bigger than what you think, the gospel of today, heaven and the kingdom of God is much bigger than what you think. My dear friends, my brothers and sisters, what are you willing to let go for heaven? Gratitude is a very powerful emotions that lead people to happiness. As I always say this, the secret of a happy life is a grateful spirit. Kung marunong kang magpasalamat, magiging masaya ka. Kung miserable ka sa buhay, ibig sabihin, reklamador ka. Hello? Parang seryosong-seryoso kayo. Inuulit ko. Kung marunong ka magpasalamat, masayahin ka. Pero kung miserable ang buhay mo, reklamador ka. Sino sisisihin? Ang mundo? Ang timbangan? Hindi. Ikaw. Sapagkat ikaw ang mayroong pananaw. Dumating tayo sa mundong ito, hindi para baguhin ang ibang tao. Dumating si Jesus hindi para baguhin ang mga tao. Dumating si Jesus para hikayatin ang mga tao para magbago. Hikayatin ang mga tao para magbago. Gratitude is like walking in this world, kissing the earth as the feet touches the ground. Sabi yan ng mga pilosopo. Ano ibig sabihin? Hindi ka nakalutang. Ang iyong kasayahan ay tunay. Hindi ka nakalutang. Alam mo, tanggap mo, pinagpapasalamat mo, maging ang kahinaan ng ibang tao. Madalas ko itong kinukwento na minsan pagkatapos ko magmisa sa Greenbelt, sabi ng isang binata, Father, pagdasal mo naman ang mga pag-asawa ko. Tanong ko agad, bakit gusto mo mag-asawa? Ang sagot niya, kasi Father, nalulungkot na ako. Gusto ko sabihin, wag mo ako'y damay dyan, di ba? Ano sagot ko? Totoy, wag na wag kang mag-aasawa. Bakit naman? Kasi at least ngayon, ikaw palang malungkot. Baka pag nag-asawa ka, dalawa kayo. Di pa ba, no? Bakit? Kaya tayo bigo sa ating buhay mag-asawa. Punong-puno tayo ng ilusyon ng buhay pag-asawa ay langit. Di ba ano? Langit.
Sino may sabi sa'yo masaya? Tanungin niyo mo yung may asawa. Di ba? Yung mga dalagat binata, yung paghahangad na mag-asawa, parang pagpasok sa isang castle, talagang nagpupumilit. Yung mga may asawa, nagsusumikap makalabas. Di ba, ano? Pero wag mong, hindi ko naman sinasabi, madali magpari. Di ba, ano? Pero kahit anong piliin mo, mahirap ang buhay. Huwag niyong kakalimutan yun. Mahirap ang buhay. Kasi hindi ka naman makakapagpakasal sa perpektong tao. Wala namang perpekto. Ang perpekto ngayon, kung hindi pangalan, apelyido na lang. Di ba ba? Lahat may problema. Lahat may problema. Yung mga babae naghahanap ng pogi, wala na. Pag may pogi, either committed na yan, o hindi talaga yung pogi. Di ba na? Ay, nako. Di ba? Tanggapin ninyo. Tanggapin ninyo. Kaya nga yung unang pagbasa, ano sabi sa unang pagbasa? Babae, magpailalim ka sa iyong mister. Gusto ko lang linawin, ang sabi ni San Pablo, babae, magpailalim ka sa iyong mister. It is a call to be humble. It is a call to be humble. Hindi sinasabi doon, lalaki, pangibabawan mo ang iyong misis. Hindi sinasabi yun. Magkaiba yun. Hindi sinasabing, husband, rule over your wife. It is your wife who is told to be submissive to their husband. Why? Because the husband is obliged. Husband, makinig kayo dito. Ano pa? You are obliged to keep your wife beautiful. Oh, di naman sinabi doon, Father. Nakalagay doon, dapat ang iyong asawa, ang iyong misis, ay hindi kukulubot ang mukha. Di ba? No wrinkle. No wrinkle. Ibig sabihin, hindi sumasakit ang ulo ng iyong misis. Mamahalin mo ang iyong misis tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Diba, no? Dati pag nagkakasal ako, tinatanong ko ito eh. Ngayon, hindi ko na tinatanong. Kasi alam ko, nagsisinungaling na lang rin sila eh. Ang alin, ikaw ba, mister, magpapakamatay ka ba sa babaeng ito? Kasi nasabi doon, di ba ba na? Wala naman nakasulat, Father. Nakasulat. Magpapakamatay ka sa babaeng ito. Kung hindi mo ako sasagutin, hindi ko itutuloy ang kasal. Walang nakasulat, Father. Meron. Sinabi doon, mahalin mo ang iyong misis tulad ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. Di po ba? Ano, paano minahal ni Kristo ang simbahan? Nagpakamatay. O, dinaretso ko lang. Magpapakamatay ka ba sa babae? Kadalasan, ang tagal. Tinitingnan niya muna ang babae. Sulit ba? Sulit. Do not marry a guy who is not willing to die for you. Mahirap yung hindi pa kayo kasal, di ba? Yung mapapangasawa mo, agree na siya sa divorce. Ay, wag mong pakakasalan yun. Because people who are truly in love, divorce is not an option. Sa madalit sabi, pag ikaw ay nagpakasal, ang tawag doon ay patay kung patay. Di ba, ano? Ha?
Meron ako mga kaibigan, may kaibigan ako mag-asawa. Buhay pa si Mister. Pero, si Mrs. nagka-cancer. Nagka-cancer. Sa madaling sabi, yung mga huling araw sa hospital, si Mister ang nag-alaga. Dumating ako para i-anoint si Mrs. Kaya lang, nililinis ni Mister yung pupo ni Mrs. So lumabas ako. Inantay kong matapos. Pagkatapos niya, tinawag niya ako, pasok, Father. Pasok, di ba? No? Tinanong ko siya, bakit ikaw naglilinis? Ang sagot niya, kasi asawa ko yan. Hindi, may nurse naman. Kasi asawa ko yan. Pagpapakita ng aking pagmamahal sa kanya. Kayang ba yun? Ano? Dapat ganon. Oh. Yung babae, hirap na. Pero, kilala ko naman sila. Tapos, nandun ako. Pagkatapos ay anoint, kwentuhan, sabi ng babae, sabi niya, Robert, nandito si Father, huwag ka magsisinungaling. Pag ako ba'y namatay, mag-aasawa ka ba uli? O siyempre, tahimik ako, ayoko makialam, di pa ba? No? Alam mo, sagot ni Robert, wala ka ng pakialam doon. Patay ka na eh, di pa ba? No? Tapos tawanan. Ano ibig ko sabihin? Alam ng babae kung gaano siya kamahal na kanyang mister. My dear friends, my brothers and sisters, there's no such things as silent gratitude. There's no such thing as silent gratitude. Kung nagpapasalamat ka, sabihin mo. Don't be afraid to say, thank you. Di po ba na? Konti na lang nagte-thank you ngayon. Napansin nyo ba? Sabi nga nung bata sa LRT, hindi tumayo, hindi pinapaupo yung matatanda. Sabi ko sa kanya, Totoy, ba't hindi ka nagpapaupo ng matanda? Sabi niya sa akin, di naman nung nagpapasalamat. Di naman nung nagpapasalamat. O di tahimik lahat ng laman ng LRT. Di ba? Saan natuto yung bata? Sa matatanda. Di ba? Sa matatanda. Kaya wala tayong sisisihin, kundi tayo. Wala tayong sisisihin. My dear friends, my brothers and sisters, awareness should lead to gratitude. There are things you cannot change, but you have to decide either you continue to bear the pain or change your life. Change your life. Di ba? You can never change people, but you can always change your attitude. Namamasukan ka. Alangan naman yung kumpanya ang magbago para sa iyo. Ano ka? Ikaw ba ang presidente? Hindi. Ikaw ang magbago. Di po ba, na? Marami sa atin. Gustong magsimba pero gustong baguhin ang simbahan. 2,000 taon na ito, babaguhin mo, ikaw kararating mo lang. Di po ba, na? Marami sa atin. Ayaw magbago. Bakit? Gustong manatili yung nakasanayan na. Di ba, no? Pati rin po na baguhin, nakasanayan na. Yung mga Katoliko sarado, pati ang Diyos hinaran eh. Hindi na makapasok ang Diyos. Because some of us are too complacent and too comfortable even in our own pains. Nakasanayan ko ng lumuha. Pero pwede ka naman tumawa.
Di ba, ano? Again, my brothers and sisters, sabi ko nga kahapon, to have a sight is not enough. You need to have vision. What are the things that need to be changed in our own family? Minsan, nag-talk ako, ang ingay ng mga bata. Ang ingay. Pero tinitingnan ko yung mga magulang, hindi sinasawa yung mga anak. Ay naka-record. Karamihan ng comment do sa talk, ang ingay, Father. Malay ko, di ba, ano? Pero sinabi ko naman, mas gugustuhin ko yung ingay ng mga bata kaysa sa matandang ubo ng ubo, di ba? Ibig sabihin, pag puro matanda na lang, malapit na tayo maubos, di ba ba, no? At least pag may bata, may papalit pa sa atin, di ba ba, no? Tanggapin natin. If you want a good adult, form them when they are children. Form them. Yung mga dalagat binata, kung kayo maghahanap ng mapapangasawa, bumisita kayo sa bahay. Tingnan nyo kung anong inuugali sa bahay. Dahil kung yan ay sumasagot ng balagbag sa sariling magulang, huwag mong aasahan na sasagutin niya ng maayos ang magulang mo. Di ba? Hindi binabago ng kasal ang tao. Feeling kasi nung iba, pag sila'y nawisikan na ganyan, magbabago sila. Yung iba ka, naligo na ng holy water, gano'n pa rin. Oh, wala pa rin. Sapagkat ang pagbabago ay kusang loob. Kusang loob. Where are you? Nasaan ka na? Nasaan ka na? Kanino ka nakikinig? Hanggang kailan ka makikinig sa Kanya? Bakit mo ginagawa ang iyong ginagawa? Di po ba, na? Bakit mo ginagawa ang iyong ginagawa? Tinatanong ko yung isang nalulun sa sabong, online sabong. Ha? Nagpunta ka dito sa gitnang silangan para lang mabaon sa utang dahil ikaw ay nag-online sabong. Hindi ka, merong amnesty, hindi ka makauwi. Bakit? Wanted? Diba? Ang hirap nung nandito ka. Pero yung sarili mong simbahan, may mga camera, no? May facial recognition. Kailangan mong pagpasok. Pero kung ikaw ay may kasalanan, nakatungo ka. Di ba? Para kang biik. Alam niyo yung biik? Anong biik? Maliit na baboy. Di ba? Bakit daw nakatungo ang biik pag naglalakad? Oh, at least alam ninyo, di ba, no? Nahihiya silang nanay nila, baboy, di ba ba? Di ba? Ang tatalino natin sa ganun, no? Pero pag buhay ang pinag-uusapan, hindi tayo kumikilos. My dear friends, my brothers and sisters, there is so much ahead of you. There is so much beauty. There is so much abundance. There is so much happiness ahead of us. But we can never move forward if we cannot accept where we are today. Where we are today. Palagi ko sinasabihan yung mga taong pilit na kumakain ng bawal. Ba't mo kinakain yan, bawal? Ano sagot palagi? May gamot naman eh. Di po ba, anak? May gamot naman eh. Nakapila kami mga pari
pagkatapos ng recollection, ang tagal ng matandang pari doon sa server, doon sa nagsiserve. Sabi ko, kaibigan ko naman yung matanda. Sabi ko, Monsignor, ang tagal mo dyan ah. Sabi nung katabi kong, huwag mo ganyanin si Monsignor. Kabiroan ko naman. Sabi niya, ano ba naman itong kinuha nating caterer? Ang kare-kare, walang taba. Diba, no? Wala daw taba yung kare-kare. Siyempre, sinadya ng caterer na walang taba yung kare-kare, diba, no? Pero, hindi ka naman masarap ng walang taba, no? Masarap kasi yung taba, yung pagsubo mo, natutunaw agad, di po ba? No? Yung pasok agad sa dugo, sa ugat yung taba, di ba? Yun ang masarap di po ba? No? Ay sabi niya, walang taba. Sabi ko, bawal sa inyo yan, bawal sa inyo. Ano sabi ng matanda? Anuhin ang gamot kung hindi kakain ng bawal. Di ba katuwiran ng lahat yun? Aanuhin ang gamot kung hindi kakain ng bawal. Kaya nga may gamot ano sagot ko sa kanya? Monsi, aanuhin ang kabaong kung walang patay. O di nagalit, di ba ba anak? Di ba? Pag kayo'y tumitingin sa patay, ano sinasabi ng patay sa inyo? Ha? Hindi nyo naririnig? Nagsasalita ang patay pag tinadalaw nyo sa ano. Ano sinasabi ng patay? Tingnan mo mabuti yung mukha at magsasalita. Sabi niya, ako ngayon, ikaw bukas. Di ba? Karamihan ng mga taong nagsabing may gamot naman, ngayon, paralyzed. Huwag nyo nang dagdagan. Huwag nyo na samahan. Huwag nyo na samahan. Kasalanan ba ng inyong kinain, kaya kayo nagkaganyan? Hello? Buti alam ninyo. Di ba ba, anak? Wala namang barilya na kainin mo ako, kainin mo ako. Di ba? Wala. Ganon talaga ang buhay. Again, my brothers and sisters, don't expect the world to change for you. Remember that. Don't expect the world to change for you. Because the world will never change. When you go home with the same family. When you work with the same people. Year after year, and dito sa gitnang silangan, the weather will always be the same. Excuse me, feeling nyo magbabago ang init ng panahon dito? Hindi. Diba? In the first place, hindi ka namang pinilit pumunta dito, di ba ba? No? Wala. Dala ng iyong pangarap, kaya ka nandito. Ang aking tanong ay, naabot mo na ba? Naabot mo na ba? O wala kang pangarap? Kaya wala kang maabot, di ba? No? Wala kang maabot. Mga minamahal na mga kapatid, ang pangarap dahil ay mga bunga ng puno na nasa tuktok. Ang pangarap ay mga bunga ng puno na nasa tuktok. Kailangan mong akyatin. Yung iba ayaw umakyat. Nagtsatsaga sa mga pangarap na nahulog sa lupa. Kailan nahuhulog yung bunga sa lupa? Bulok na! Kaya iba sa atin, bulok ang pangarap. Hindi po ba, ano? Nagtiyaga kayo sa bulok na pangarap. Sayang naman, nagpunta kayo dito. Nagtsatsaga kayo sa bulok na pangarap. Di ba, ano? Gising.
Gising. Dahil kahit ano ang dasal, kung walang pagkilos, walang mararating. Inuulit ko, kahit gaano katas ang pagdarasal, kung walang pagkilos, walang mararating. Ang tinutulungan lang ng Diyos ay ang mga taong tumutulong sa sarili. Again, don't expect people to change. Be the best who you ought to be. Sorry, I have to say this. Sorry, I have to say this. People don't desire what is best for you. Listen. People don't desire what is best for you. They desire the version of you that best serve them. Naintindihan po ba ninyo yan? People don't desire the best version of you. They desire the version of you that best serve them. Kaya pag wala ka ng pakinabang, hindi ka na kailangan. Ay, malungkot. Malungkot, no? Mahirap yung gadget mentality. Pag may bago, paltan ang luma. Na kahit walang diferensya ang luma, dahil may bago, papaltan. Iba? Ano ba ang diferensya ng iPhone 15 mo? Wala. Ano mas maganda sa iPhone 16? Wala rin. Bago lang. Bago lang. Di ba, no? Hari nawa, kung mayroon kang bagong cellphone, bago ang kausap mo, no? Na pag nag-ring, hello. Who is this? Tumigil ka, nanay mo ko. Di ba, no? It will not change. Again, my brothers and sisters, yesterday we talked about awareness. Because without awareness, we can never move forward. Today we talk about gratitude. Even though there are things that are painful, be grateful. Be grateful. Because the secret of a happy life is a grateful spirit. There's no such thing as silent gratitude. Learn to say thank you. Learn to say thank you. There is always a purpose why things are happening. Learn to connect the dots. And lastly, don't wait for people to be dead to tell them how good they are. Bakit? Marami sa atin kung kailan patay na, kung kailan aalis na, saka lang pinupuri. Di po ba, no? Kung kailan patay na sa isang misa, habang pinupuri na nagsasalita ang patay, ang kanyang misis ay tumayo, tiningnan ng kabaong, sabi ng anak, "Ma, namimiss ba si Papa?" Sabi ng misis, "Hindi anak, hindi." Ay, ba't kayo tumayo? Tinitingnan ko lang kung tatay mo ang namatay. Ang ganda naman kasi sinasabi nila eh. Bakit nga ba? Alam mo ang pinamagandang gawin? Sabihin mo sa iyong kapatid, bago ka kunin ni Lord, gusto ko lang sabihin, ang bait mo. Di ba, anak? Mamaya, halikan mo ang iyong mister. Darling, bago ka lang kunin ni Lord, gusto ko lang sabihin, love kita. Hindi na yun matutulog. Papaypayang ka na nun, di ba? Ikukuha niyan, anong gusto mo? Because we are so afraid to be affirmed.
Di ba? Bakit? Nababawasan ba ngayong pagkatao kung pupuri ka? Bumapangit ka ba pag sinabi mo, uy, ang ganda mo? Di ba? Hindi nababawasan ang iyong ganda kung sasabihin mo, ang ganda mo. Bagay sa iyo yan. Humihirap ka ba pag sinabi mo, uy, mahal siguro yan, no? Di ba? Huwag kayong matakot. Hindi yung kung kailan patayin na. Ganda mo. Diba? Ang bait mo. Diba? Yung totoo ha, yung totoo. Sabi nga nung isang matanda na mayroong mahabang buhok na ganyan, ha? Feeling namin hindi naligo yun eh. Ano po? Kasi mahirap ayusin yung buhok na nakatis, di ba? Ano? Ang hirap makinig sa talk na may nakaharang ng buhok na pangit, di ba? Si Bishop Bacani nagtotok eh. Pinag-uusapan namin, hindi yan naligo. Pangit. Nadinig pala, nadinig. Kala namin di naririnig. Nung pinuntahan namin si Bishop Bacani, kwento. Naku, lumapit ang matanda. At sabi niya, Bishop, titahimik kami kasi alam mo, guilty kami. Di ba? Some people says, my hair is ugly. What can you say, Bishop? Ay, naku, tinignan ko lang mata sa mata si Bishop. Kasi pag sinabi niya maganda, sasabihin ko, sinungaling ka, Bishop. Di ba? Tinignan ko talaga ng mata sa mata. Tumingin si Bishop ng mata sa akin. Ngumiti siya. At tinignan niya matanda. Sabi niya, no. It is unique. So wag niyo sasabihin pangit. Pag may pangit, sasabihin niyo, unique. Ay. Kumusta ang ulam? Unique. Kumusta ang damit ko? Unique. Kumusta ang buhok ko? Unique. Tapos, walang away, di ba? Ano? Nagsinungaling ka ba? Unique. My dear friends, my brothers and sisters, I hope you're getting the point. The only way to make you happy is to choose to be happy. Be grateful. Be grateful. The world is not perfect. Saint John Maria Vianney said, the moment it becomes perfect, you will die. Why? Because the world cannot handle perfection. Do not be afraid. Diba? Magaling tayo dyan, mga Pilipino. Pag nadapa ka, ano sabi mo? Kaya mo yon, di ba? Ha? Saan galing yung salitang yon? Galing yun sa mga nag-aaral magsayaw. At nasabi ng kanyang coach, but if you fall, make sure it looks like part of the dance. Di ba, no? Nadapat. Di ba? Hindi nila halata, di ba, no? Ganyan, naumpog bag. Parang wala lang. Tapos pupunta sa siyam. My dear friends, my brothers and sisters, life is short. Why make it miserable? If people makes your life miserable, smile and say, thank you. Oo. Pag may galit sa inyo, ngitian mo lang. Salamat. Mamamatay ka rin. Sama ni Father, no? But everybody dies. Why make your life miserable? Again, when you go home, think about this.
If your life is miserable, it is because you have chosen to be miserable. Amen. Again, my brothers and sisters, awareness is important because we can never grow if we are not aware or unable to accept where we are. Today, we are reminded that awareness should lead to gratitude. Why gratitude? Because the secret of a happy life is a grateful spirit. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagkaluban kayo ng kapayapaan. Nawa ang inyong mga pamilya ay pagharian ng Diyos ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, puspos ng kasayahan at kasaganahan. Batid ng Diyos ang inyong mga panalangin. Nawa sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Birhen, ganyan din ni San Jose. Ipagkaloob nawa ng Diyos ang inyong mga dihikain at pagpalaing kayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayandog na natin ang Santa Misa, humayo tayo mahalin at paglingkuran ang Diyos. Salamat sa Diyos.